Good morning mga ka-sisters! Ngayon ay pupunta ako ng dagat para mga whale. Dahil wala na naman akong ulam at ito nga magang maaga pa ay bumaba na ako dito para magsabiki. Bali yung gamit ko na pamain ay yung may kristalit. Itong pamain ko na to ay hiniram ko lang kay Eric dahil yung dati kong mga palakaya ay nawala na. Dahil sa kalawang yun. Gagawa ulit ako ng panibago. Bali pala yung camera natin or video ay nailagay ko lang sa ulo at ayan, mismo ako ang nabibideo sa aking sarili at medyo hirap-hirap tayo makakuha ng magandang views kasi nga ay habang nagpapahuli ay ayan, di tayo makakilos ng maayos. Ganun pa man ay tuloy pa rin ang pangingisda ko mga ka-sisters. At ito nga unang huli ko ay yung talakitok or mamsa na maliit. Mabuti nga't mga ka-sisters ay nagpapahuli ang isda ngayon. Sa tingin ko ay makakaipon ako ng medyo marami-rami. At ito naman ay hindi ko ibibenta kung marami ang mahuli ko, kundi i-stock ko lang para kung hindi man ako makapalaot ng ilang araw ay may huhugutan ako ng ulam. May kukuhaan ako ng pang-ulam namin. At ilang araw na lang nga mga ka-sisters ay uuwi na si Aya at saka si Hana. Tapos na ang kanilang bakasyon galing kay Brother Ed. Kaya may maging kasama na naman ako sa bahay at lalong higit may taga-video na naman ako na kasama. At hindi pa naman pasukan. Maging kasama ko muna si Aya habang wala pa ang pasok. Ayan, nakahuli din ako ng medyo malaki-laki. Ang tawag niyan sa amin ay lumaha. Napakasarap yan mga ka-sisters na inihaw. At ito nga pala kasama ko si Eric at nasa malayo siya. So, ayan. Medyo kanya-kanya kami ng hanap buhay. O parami-ramihan kami ng huli mga ka-sisters. Mabuti nga lang at medyo kalmado ang panahon. Maging sa hangin ay walang masyadong hangin. At yung dagat naman ay sobra namang kalma. Ayan, pag ganitong hanap buhay or pangangawil mga ka-sisters, hindi maiwasan ang makahuli ka ng maliliit na isda. So kung ibalik mo naman yan sa dagat ay hindi naman siya mabubuhay. So ang gagawin dyan, iuwi na lang talaga namin at talagang inuulam namin yan kahit maliit. Pag nagpahuli ang isda na marami ay hindi maiwasan mga ka-sisters ay nagkabuhol-buhol yung ating nylon. So ganun pa man ay pinagtsatsagaan namin yan na ayusin para maihulog ulit tayo at makahuli. Dahil kung di natin pagtsagaan yan ay siguradong uwi tayo na walang dala. Ayan, medyo tanghali na mga ka-sisters at talaga namang naramdaman ko yung gutom at okay naman dahil may huli ako at siguradong hindi lang isang ulaman or ilang ulaman pa ito ang may ulam namin. So ayan, magbibigay din ako sa mga kapatid ko at ang iba nito ay i-stock ko para may lulutuin uli ako pagka kinabukasan. Pag-uwi ko nga pala dito sa bahay mga ka-sisters dahil sa sobrang gutom ko ay niluto ko na lang yung
ulam na napakasimple, pinirito at saka yan, nagprito din ako ng talong at hindi ko na pinakita sa video yung pagprito kasi sobrang simple lang ang pagkaluto at ayan, bali saka ko na siya kinuhaan ng video yung kakain na lang ako. Talaga namang sobrang tanghali na kasi mga ka-sisters at nainginig na yung kalamnan ko dahil sa sobrang gutom at ayan, pasensya na ka, talagang takam na ako dyan sa sobrang gutom at ayan mga ka-sisters, kain tayo. Bali yung kain ko na yan mga ka-sisters ay umagahan pa lang, sa tingin ko ay parang 2 in 1 na ang nangyari kasi nga medyo tanghali na talaga yan at pagkatapos niyan kumain syempre ay kunting pahinga ng konti at ayan, gagawa ulit tayo ng trabahong bahay o gawaing bahay. Habang kumakain nga pala ako mga ka-sisters ay naisip ko na mayroon pala akong nabili na avocado at ito nga ginawa ko pa siyang dessert. So kumain ako ng kanin, kakain pa ako ng avocado, talagang super loaded na yung tiyan ko kasi bawing-bawi naman dahil hindi ako nakaumagahan at 2 in 1 nga ang nangyari dyan dahil hindi na ako magtanghalian at siguradong kahit hindi na ako maghapunan ay pwede na mga ka-sisters dahil loaded na yung aking kinain. So, yung avocado ay lagyan ko lang siya ng gatas, may asukal at talaga naman yan ang paborito ko din. Yan ang pinaka-paborito kong dessert pagkatapos kumain. Baliktad. Palibasa nga hindi nga tayo low carb mga ka-sisters ay ayan, patong-patong na yung sugar sa katawan. At ayan mga ka-sisters, kain tayo ng ginawa kong dessert. Napakasarap yan mga ka-sisters kasi nga yung avocado na ay lagpitan. Matapos nga pala akong makakain ng avocado mga ka-sisters ay yung isda na nahuli ko ay babalikan ko pa. At syempre papakita ko pa sa inyo yung ibang isda ko na natira ay gagawin ko siyang ang buro, yung binabad sa asin na marami para naman kahit ilang araw ay pwede nating ikonsumo yun dahil yun talaga ang uso nung una na wala pa tayong refrigerator ay binuburo natin yung isda saka natin ilalagay sa asin. So after nyan mga ka-sisters ay itatabi ko lang muna siya ng ilang araw at saka ako siya hanapan ng pansahog na gulay. Ang napakasarap dyan mga ka-sisters ay labong kasi nga kapag hinalo yung isda na yan sa labong ay nanonood talaga yung sobrang lasa ng isda at saka gulay. Kaya takam na takam kami dyan kapag ganyan ang luto namin sa bahay. At napakadaming saluyot, napakasarap mga ka-sisters. Yan mga ka-sisters, yung nakuha ko malaking lumahan. Yan. Tawag sa iba ay alumahan. Akiril. Akiril siguro ito sa iba. Sa English. Pero sa atin ay alumahan. Ay mga ka-sisters, yung 2 piraso na to ay gawin ko siyang buro. Just naihitan eh. Bale 2 araw o ilang araw ko pa yan itatabi mga ka-sisters bago ko siya gugulayin at saka ninyo makikita kung paano ko siya lulutuin na may gulay. Burong isda na may halong gulay ang kasunod natin na episode. Ito mga ka-sisters ay gagawin ko siyang buro. I-stack ko lang muna siya sa tabi ng 2 araw or 1 araw bago ko siya lulutuin ulit. Asin ito mga ka-sisters kasi nga buro bago natin ilagay sa
sa lalagyan. Pag nagluto nito at ilagay sa gulay ay binabanlawan. Yan. Kailangan ko mag-stock ng isda para pag walang ulam ay kadampot agad tayo ng pang-ulam. Kasi nga busy ako mga kasister sa paggagamas o pagdadamo ng kalayan. Yan. Ganyan lang yan siya. Takpan natin. Huwag itabi.